Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon anong nangyari doon sa pro-impeachment rally na ginanap kahapon. Kasi tatlong rallies ito. January 16, January 18 at January 31. Si ex-Senator Trillanes, nangangampanya siya, nananawagan siya na sa mga mamamayang Pilipino na mag-attend, ipakita ang suporta ng Pilipino na matuloy ang impeachment. Gusto nilang tapatan yung dambuhalang rally ng Iglesia ni Cristo na nananawagan na huwag ituloy ang impeachment bilang suporta sa panawagan ng Pangulo na huwag nang ituloy ang impeachment. So, kumustahin natin? Ilang milyon ba ang nag-attend sa unang hatak ng pro-impeachment rally? Nako, umiiyak na ang mga kasamahan ni Franz Castro, ex-Senator De Lima and Trillanes kasi nilangaw po yung unang birada nila ng rally sa EDSA Shrine kahapon. Ito, balita sa, ano ba ito? GMA Integrated News. Published January 16 by Llanesca Pante. Ito lang title, Pro-Impeachment Coalition Launch. Seek support for complaints. Nagtipon-tipon sila, nagmisa lang sila sa EDSA Shrine. Misa, wala pang 100 ang nag-attend. Nagsalita lang sila, parang press conference na lang. Akala ko kasi makaka-generate sila ng kahit 10,000 na lang sana. Marami na rin sana yon, 10,000. Pantapat nila sa 1.58 million ang estimate na nag-attend sa Quirino Grandstand. Ito, wala pang 100. Press conference lang, nagsalita lang sila, nanawagan ng suporta sa taong bayan at nanawagan sila sa mga kongresista na i-endorse na ang impeachment complaint sa Senado. Okay, ito lang yung press conference nila, yun lang ang nakayanan nila kahapon. Parinig ko sa inyo, isang pare na nagsasalita. Upholding accountability for our nation's future. Moral obligation to demand accountability from those in power. We appeal to our spiritual leaders, faith-based organizations, civil society, and to every Filipino. This fight is for all of us. It is for the worker, the farmer, the teacher, the OFW, the jobless, the homeless, striving desperately to provide for their families. It is for the children who dream of a brighter tomorrow. It is about safeguarding our democracy and upholding public trust. To Congress, honor your constitutional mandate with courage and integrity. History will judge your resolve or your silence. I repeat, history will judge your resolve or your silence. To all Filipino. Okay, so mag-comment lang tayo. History will judge your silence. Kasi lumalabas ngayon ang mga kongresista, parang alanganing gumalaw. Nagsalita na po si Congressman Abante na hindi na daw nila pag-usapan yung impeachment hanggat hindi matapos ang eleksyon. So anong ibig sabihin nun? Umiiwas sila sa posibleng mangyari sa kanilang re-election bid. Kasi baka nag-aalanganin ang mga kongresista sa black voting strength ng Iglesia ni Cristo. Kaya hintayin nila matapos muna ang eleksyon bago sila gumalaw. Kaya itong mga
nag-file ng 3 impeachment complaint, medyo ito na sila. Hanggang ito na lang, nananawagan, nangongonsensya. History will judge your silence. Okay. Filipinos together, let us inspire, educate, and demand action. Democracy thrives when we hold our leaders accountable. United by faith and values, we can build a future of truth, justice, and hope. This is our moment. This is our sacred duty. Para sa Diyos, Okay, so ito, pare nagsasalita. Meron ding video na napanood ko, pare din na Romano Katoliko na nasisiyahan siya, pinupuri niya ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, yung National Rally for Peace. At sabi ng paring ito, marami silang kaparian na sumusuporta sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na huwag nang ituloy ang impeachment bilang suporta sa panawagan ng Pangulo. So, pinupuri ng ilang kaparian yung National Rally for Peace. So, ito naman, pare, na kinokonsensya niyang mga kongresista na history will judge your silence. Okay? para sa bayan, para sa mas maganda at magarang kinabukasan. Sincerely, the representatives, the first, second, and third impeachment complaint. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po pakinggan natin yung mga paunang salita ng ating mga speakers na invited. Magpapakilala po sa kanila sila at magsasalita ng kanilang mga hinaing. Isang mapagpalaya at makasaysayang hapon po sa ating lahat. Ako po si Carl Patrick Suyad mula po sa Project Unita at kabilang po ako sa 21 youth complainants na lumagda sa second impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tunay nga pong makasaysayan ang araw na ito. Exactly 24 years ago today, millions of Filipinos gathered around EDSA Shrine to call for the ouster of President Joseph Estrada. Alam naman po natin. Okay, so yung rally nila kahapon, tiniming nila yung EDSA 2, yung rally ng yung millions of Filipinos para patalsikin si dating Pangulong Joseph Estrada. So they are hoping na maka-generate din sila ng maraming Pilipinos na mag-join sa pro-impeachment rally. Kasi nga, 24 years ago, January 16, 2001, marami ang nag-ipon-ipon sa EDSA Shrine para nanawagan na patalsikin na si dating Pangulong Joseph Estrada. So, anong nangyari? Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo, nilangaw. Wala pang 100. Kaya, ayun, nagmisa na lang sila at nag-press conference. So, meron pa, January 18, bukas. Tignan natin kung mas dadami na ba sila. Okay, pakinggan natin. Alam natin na ang paggulong ng EDSA 2 ay nanggaling sa isang impeachment complaint. At ang naging mitsa nito ay ang pagpatay ng 11 senador sa pagbubukas ng ikalawang sobre. Kaya po, para sa akin, marami po sa mga nangyari nitong nakaraang mga linggo at buwan ay hindi na bago. Kung noong Lunes po ay nagkaroon ng National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo, noong 2000 din, hindi ba't nagkaroon din ng malaking rally para kay Estrada noong malapit na siyang ma-impeach sa Luneta? 1 milyon, 1.2 million din ang bumuo sa Luneta para magpakita ng suporta kay Estrada. Pero, na-impeach pa rin si Estrada. At nang maganap ang EDSA 2, sa mismong lugar na ito, people power forced him to bow out of Malacanang. Kaya po matuto. Klaruhin natin
si dating Pangulong Estrada, yes, na-endorse yung impeachment complaint sa Senado. Kaya lang, ang Senado hindi bumoto. Hindi natanggal ang dating Pangulong Joseph Estrada through impeachment. Kasi nag-withdraw lang ng support ang AFP-PNP sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya natanggal. Hindi siya natanggal through impeachment. Klaruhin natin. Okay? Walang botohan na nangyari sa Senado. Anyway, sa ngayon, tingnan natin na bukas another rally ang gaganapin sa EDSA Monument. At I don't know kung makakagather ba sila ng marami o parehas yung kahapon na nilangaw. So, good luck sa mga pro-impeachment rallies sa kanilang gagawin.